Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So ngayong araw po ng Lunes, bale June 23 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Meron po tayong monitor ngayon. Yung low pressure area po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay naging isang ganap na pong mahinang bagyo or tropical depression. So ngayon, marami nagtatanong sa atin kung magiging banta ba bilang isang pangalawang bagyo eto nga pong tropical depression na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tignan muna natin yung pinakalokasyon niya kasi diyan natin malalaman kung ito papasok ba sa loob ng ating PAR. So sa ngayon, ang lokasyon po nitong tropical depression ay meron pong layong 2,560 kilometers dito po sa may bandang east of northeast of extreme northern Luzon. So extreme northern Luzon, pinag-iingat sa posibleng banta, maging handa na tayo. Nasa labas pa ng PAR itong tropical depression pero maging handa na tayo. Marami nagsasabi tropical depression pa lang naman, mahina na, so hindi daw dapat mangambahan. Mga kaibigan, alam nyo dyan nagsisimula ang bagyo na malalakas minsan sa tropical depression, kapag kasi namahan niya ng habagat at ilang weather system, mga localized thunderstorm, posible lumakas, so hindi tayo pwedeng maging kampante. Sa ngayon, ang lakas ng hangin niya nasa 55 kilometers per hour pa lamang at bumubugso po ng 70 kilometers per hour. May pagkilos pa naman pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Maging handa na tayo. Wag natin hintay na mas lumakas pa ito saka pa tayo mag-aasikaso. Bukod dyan sa sinasabi natin na tropical depression, nasa labas pa ito, wala pa itong direktang epekto sa loob ng ating PAR, pero yung trap niya or extension unti-unting lumalapit sa loob ng ating PAR. So maging handa na lamang po tayo, mga kababayan. Sa ngayon, meron pa rin po tayong weather system na nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Nandiyan at nagbabalik itong southwest monsoon or hanging habagat na nakakaapekto niya sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasama rin dyan ang ITCC at ilang mga localized thunderstorms. So narito na ang forecast weather condition natin. Makinig po kayong mabuti. Sa area po ng Davao Region, kasama na ang Surigao del Sur, ang weather condition po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Yan po yung pagsasalubong ng hangin sa northern at southern hemisphere, nagbibigay yan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Magkagayunman, mga kaibigan ko, sa area naman po ng Metro Manila, kasama po dyan ng ilang bahagi ng Calabarzon, Sacsayhuaman, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kasama na ang Palawan. Weather condition po natin dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Posibleng impact po nito pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon ng biglang bugso ng mga pag-uulan. Samantalang sa area naman ng Bicol Region, kasama na dyan ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARAM, the rest po ng Central Luzon, Mimaropa. Ang weather condition po dyan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm dahil po sa southwest monsoon. So meron pa rin tayong banta ng posibleng mga pagbabaha, flash flood at landslide sa mga landslide prone area kung sakali pong lumakas yung itong mga pag-uulan na ito, dulot nga po ng mga localized thunderstorm at southwest monsoon. Samantalang ilang bahagi naman ng ating bansa ay patuloy makakaranas ng maulap na kalangitan, na may mga isolated rain showers or thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa localized thunderstorm. So maging handa na lang po tayo sa mga posibleng banta ng mga pagbabaha. So ngayon, balikan natin ito pong tropical depression na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Papaalala ko lamang, sa loob po ng 24 to 48 hours, maliit pa yung chance nito na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi pa siya ganun magiging banta dahil nasa labas pa siya. At hindi rin natin siya may consider na pangalawang bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang magiging pangalawang bagyo ay tatawagin po natin bagyong Bising at ito yung inaasahang huling bagyo ngayong buwan nga po ng June. Pero hindi natin sinasabi na ito na yung tropical depression na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, isa pa lamang itong tropical depression pero may posibilidad dito na mas lumakas pa, dahil kung titignan nyo from 55 kilometers per hour sa loob ng 24 to 48 hours, posible ang mas lumakas. Bakit talakas? Dahil nga po sa southwest monsoon.
ang southwest monsoon or hanging habagat, yan minsan ang humahatak nga po, no, dito sa mga low pressure area or tropical depression, may hinang bagyo na nasa labas ng PAR. Dahil nga po sa movement or sirkulasyon na meron nga po sa southwest monsoon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, posibleng ma-attract niya, no, or mapalapit niya ito nga pong direksyon ng tropical depression. So maging handa na lamang po tayo sa mga posibleng banta nga po ng mga pag-uulan dahil nga po sa southwest monsoon kasama na ito nga pong tropical depression dahil sa kanyang extension. Mga kaibigan, hindi rin natin nakikitaan na potensyal na magiging sobrang malakas na bagyo. Ito nga pong tropical depression na ito, no? Bagamat nasa labas pa siya ng PAR, ngayon hindi tayo pwedeng maging kampante dahil may chance pa rin ito na magdirektang pumasok sa ating PAR. Pero meron tayong tinitignan dyan na landfall scenario. Dalawang scenario kasi tinitignan natin. Etong tropical depression na ito, posibleng magbago ang direksyon, hindi po direktang pumasok sa ating PAR. Yung pangalawa naman natin na scenario tinitignan mga kaibigan ay posible naman itong pumasok, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at makaapekto sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Kapag ka ito po ay nagkaroon ng malakas na movement or mas ito ay kumilos pa, no, papalapit sa ating PAR, doon po mas paghandaan natin. Pero magkagayon man, hanggat wala pa po tayong bagyo sa loob ng PAR, bagamat nasa labas pa, maging handa na lamang po tayo. Unang-unang sinasabi ko sa inyo mga kababayan ay maglinis tayo ng ating kapaligiran. Yung mga basura na malalapit sa harapan natin, yan yung mga bumabara sa kanal, no, na siyang nagiging main cause po ng biglang bugso ng mga pagbabaha. Madalas sa hapon, alam naman natin umuulan ng malalakas, no, dahil po sa mga localized thunderstorms. So maglinis tayong mabuti. Napaka-importante po niyan mga kababayan. Pangalawa, laging ko sinasabi, dapat lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon. Kaya nga po lagi ko kayong ina-update. Pangatlo, safety natin ng mga importanteng gamit, mga papeles, para kapag nagkaroon ng mga pagbabaha, pag-uulan, hindi po nababasa yung importanteng papeles natin. Mag-imbak din po tayo ng sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw. Kung sakali po magkaroon ng mga pag-ulan, lagi dapat tayong may safety na pagkain dyan para hindi tayo lalabas dahil delikado. Kapag ganitong rainy season, tag-ulan, magandang may safety tayo, nakasafety tayo ng food. Ang sinasabi naman ng iba, wala dong pang-imbak dahil wala daw pera. Kahit konting bigas lang mga kaibigan, pagkain, tinapay, pwede na ho yun, no? Hindi naman kailangan sobrang dami. Dahil alam nyo, pag tag-ulan, mahirap at mas delikado yung labas tayo ng labas. Bukod sa mga pag-uulan na pwede tayong magkasakit, no? Yung banta pa na malalakas na hangin kung sakali nga pong may mga bagyo. So yung panghuli natin mga kaibigan, no, ay lagi tayong manalangin sa safety natin. Yung mga lugar na malapit sa mababang lugar, ay yung malalapit sa ilog, lumikas tayo kung kinakailangan, no? Dahil ang mga pag-uulan, hindi lamang po dahil sa bagyo, kasama dyan ang mga localized thunderstorm, kasama dyan ang southwest monsoon, habagat, yan minsan, hindi lang dahil yan sa mga bagyo. Magagayin man mga kaibigan, meron pa tayong update sa susunod na update natin, no? So dyan lang kayo, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.